Hello, good evening. This is Saturday, December 2nd, 2023, Real Talk 101, episode 16. And kukuha naman tayo dito ng isa, tapos igigisa natin. O-okrayin natin siya kung ano vibrations ninyo ngayong Sabado. Tingnan natin kung ano yung real talk natin ngayon. I-share nyo yung YouTube ko doon sa mga friends nyo, pakisabi naman. No? I-subscribe naman sila doon. Okay? Etong barahan natin. Ay, transition. Back. Okay. Talagang hinihiling na magbago ka bago pumasok ang susunod na taon. Okay. Ito yon. You must pay attention to the signs around you, and the transition may seem frightening at first, but you must let go of old habits and patterns that no longer serve your higher calling, and they would only hinder your growth. Yun na. Pinakamagandang naalala ko dito, yung kwento ko sa previous episodes ko. Panoorin nyo. Sa isang tao na kinimkim niya yung nararamdaman niya doon sa taong iniwanan niya, kasi binalikan niya yung asawa niya na hindi niya alam na kahit nandun na siya sa piling ng asawa niya, yung puso at isipan niya naiwan doon sa taong iniwanan niya, tinalikuran niya, pinangakuan niya, di ba? So ngayon, dito sinasabi, huwag kang matakot kung sa tingin mo nakakatakot na makipaghiwalay ka sa legit na asawa mo or oo. Dahil marami kang makakalaban, marami kang matatanggap na mga critics, mga ganun, di ba? Pero yung gagawin mo is you let go old habits. You let go of all the patterns. Halimbawa, naging magnobya kayo. Magnobya. Paulit-ulit kang niloloko. Kasi dahil nga mahal mo siya, tinitiis mo na niloloko ka niya. Kung magka-live-in kayo, tapos alam mong may asawa siya, tinitiis mo, wag ka lang niyang iwanan. May mga ganong parte. Tapos yung legit ka naman na wife or husband, na dahil sa sobrang pagmamahal mo, kahit alam mo, parang inuuto ka, no? Binubula ka, alam mo naman na pinapaikot ka lang, tinitiis mo. So sa ngayon sinasabi ng universe, huwag mo nang tiisin, harapin mo, desisyonan mo, bago matapos ang taon. Kasi, minsan, yung mga bagay na kinakatakutan mo, yun pa yung mga bagay na magpapasaya sa'yo buong buhay mo, and that's the real talk. Kasi ang buong akala mo, yung taong minahal mo, ipinakasalan mo, till death do us part, and then it will be too late to realize and to know that that person hindi pala real talk, hindi pala yung nakatadhana para sa'yo. So kahit ilang beses kang ikasal, or kahit saang banda ka kinasal, or anong dahilan sa pagpapakasal ninyo, if you are not meant for each other, base sa kasulatan ng universe and ng God, the time will come talaga, real talk, maghahanap siya ng daan or lusot para pagtagpuin kayo ng taong soulmate mo, taong nakatadhana sa'yo. And sometimes, and most of the time, real talk, sa mga married couple, natatagpuan nila yung tadhana nila sa aspeto ng third party. And hindi lang matatanggap ng mga legal wife or legal husband na gumanda ang buhay nila at gumaan ang buhay nila sa third party. Alam mo kasi, minsan may mga ikinasal na real talk ha. Ikinasal dahil nabuntis. Ikinasal dahil lang sa yaman, ikinasal dahil sa tingin mo, ito yung taong magdadala sa'yo or stepping stone mo sa pag-unlad mo, sa pag-angat ng pamilya mo. Ito yung taong makapagbibigay sa'yo ng iPhone Pro 15. Ito yung taong makapagbibigay sa'yo ng mga kotse, magandang kondo, magarang damit, mamahaling, etc. Pero ang hindi mo alam, may expiration yan kasi hindi siya nakatadhana sa'yo. So, ganun din yung marriage. Kahit sa mata ng simbahan at sa mata ng tao,
kasal ka, pero kay universe walang ganun. Kasi hindi ikaw yung nakatadhana, kaya wala. 'Di ba? So, yun na, tanggapin mo na yung katotohanan. That's the real talk. Mag-transition ka, mag-desisyon ka, panindigan mo ang laman ng puso mo, palayain mo. Hindi lang yung puso mo, kundi sarili mo sa pagkakulong, sa pinagtsatsagaan mo or tinitiis mo. Kasi hindi lang naman siya yung babae or lalaki sa mundo. Hindi lang din siya yung taong magpapasaya sa'yo. Masyado ka lang close-minded sa ibang opportunities or sa ibang pagkakataon or sa ibang tao na minamahal ka din nila. Pinapahalagahan ka din nila. Kaso lang, masyado ka lang bingi, pipi at bulag dahil nakafocus ka sa kanya. Pero it will be good for you, real talk, kung darating ang panahon, natauhan ka, no? Nauntog ka. Then sasabihin mo, ay, magpa-flashback ka, di ba? Titignan yung mga old photos niyo. Sasabihin mo, ay nako, siguro makakapagmura ka, no? Ito pala yung pagmumukha ng minahal ko. Ito pala yung pagmumukha ng nag-abuso sa akin, nanakit sa akin, no? May mga ganon. So, yun na yung basis mo, enlightenment mo. Kapag nandun ka sa puntong ganyan, and then you're able to accept the reality na wala na kayo, separated na kayo, then you should be thankful sa universe na pag siya, na husband mo or wife mo, tinanggal sa'yo, then ibig sabihin nun, merong ibang taong nakalaan sa'yo. Yun yung taong magiging forever mo. So, wag kang wag kang guilty, wag kang malungkot, real talk. Parang kurso lang din yan. Kung nagsimula ka sa engineering, hindi mo kaya, bumaba ka sa commerce, ay sa accountancy, hindi mo pa rin kaya. And then, nag-proceed ka ng commerce, hindi mo pa rin kaya. Hanggang dumating ka sa punto, dun ka na lang sa secretarial. Di nakapasa ka. May mga ganun. So, ganun din ang buhay ng tao. Huwag mong pilitin na isaksak mo yung sarili mo doon sa mga pagkakataon na hindi ka dapat or hindi ka bagay, hindi ka kasya. Parang puzzle. Diba? So, ibig sabihin, kaya kayo nakakagulo, kaya kayo minamalas, kaya kayo ganyan, dahil you're not the missing piece, you're not the other half, based on spiritual side, based on the universe, and based on your energy and vibrations. So, though na mayroon siyang karelasyon ngayon, no? And then, sinabi sa'yo na siya yung soulmate mo, pero meron siyang karelasyon pa, then you have to wait for the right time. And that's the real talk. Sa panahon kasi or sa universe kasi, there is no limit. As long as you learn from it, then do the transition as early as possible. Bago ka pa maubusan ng pagkakataon, bago mo pa pagsisihan buong buhay mo, na hindi mo nasabi sa kanya kung gaano mo siya kamahal, hindi mo nasabi sa kanya kung gaano mo siya na-miss, kung gaano mo siya pinasasalamatan, or kasi mayroong mga tao na hindi mo pa talaga naipakita sa kanila, no? Yung by actions, through actions, kung gaano siya kahalaga. Kaya siguro minsan nagiging manhid ang isang tao dahil may mga tao din na hindi nila sinasabi kung ano yung nilalaman ng puso't isipan nila. Kaya nagiging overthink, no? Real talk. Nag-overthink yung tao, yung isa. So, para naman walang overthinking na mangyayari, walang pagsasayang na mangyayari, real talk, lakasan mo loob mo, dibdib mo, sabihin mo na, gawin mo na. Huwag ka nang makinig sa susul ng iba. Kasi hindi naman sila magiging masaya, hindi naman sila ang magsisisi, ikaw lang din eh. And that's the real talk. Good evening.